Muli, palakpakan natin ang ating mga opisyales ng pasakiyan sa kanilang makulay na interpretasyon sa pamamagitan ng Sanaw Mabagani. Ngayon ay dumako na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating patibala, ang interview portion. Muli, tinatawagan natin ang ating mga ginoo at modelo. Sa bahagi nito ay masusulat natin hindi lamang ang talino at kakayahan ng ating mga kalaro, kundi pati na rin ang kanilang kakatagan, tiwala sa sarili at galing sa pagbabahagi ng kanilang kaisipan. Tama ka dyan, Sir Bert. Ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi higit sa lahat sa talas ng isipan at lalim ng damdamin. Dito natin makikilala ng higit pa ang ating mga kalahok kung paano sila mag-isip, manindigan, at magpahayag ng kanilang salambin tungkol sa mga mahahalagang issue sa ating wika. Paalala lamang sa ating mga kalahok na bibigyan lamang kayo ng 30 segundo sa pagsagot sa mga katanungan at kapag tumunog ang bell, ibig sabihin ay nagpas na sa 30 segundo ang inalaang oras. Alam ko, nahanda na ang ating mga kalahok. Okay. Mutya bilang isa, handa ka na ba? Handa na po ako. Gusto ko ba sabihin sa kapihin sa iyong mga kaklase? Binabati ko lahat ng mga sumusuporta sa akin at maraming salamat sa aking mga kaklase mula sa mundo. Mutya bilang isa, ito ang iyong katanungan. Bakit ikaw ang karapat-dapat na hiranging mutya ng Wika 2025? Maraming salamat po sa iyong tanong. Ako ang karapat-dapat na hirangin bilang mutya ng Wika 2025 sapagkat ako ay magsisilbing magandang halimbawa sa lahat ng kabataan. At ako rin ay magbibigay ng inspirasyon sa kanila na magkaroon ng tiwala sa kanilang sarili. At kung paano nila maipapakita ang talento na ibinigay ng Panginoon. Iyon lamang po at muli maraming salamat. Maraming salamat, Mutya bilang isa. Gusto ko ngayon, mutya bilang dalawa. Mabuti naman, masaya-masaya ako dahil ramdam ko ang suporta ng ating mga kaibigan at ng ating pamilya. Sige, kukulang ka na yung tanong. Ito naman ay iyong katanungan, Mutya bilang dalawa. Para sa iyo, ano ang natutuhan mo mula sa kasaysayan ng wikang katutubo at wikang Filipino na maaaring magamit sa pagpapatibay ng ating pambansang pagkakakilanlan? Ulitin ko.
pagpapalawan ng ating pagkakakilanlan at kultura. Ito rin ang naging sandata para sa ating kasalinlan. Sa kasalukuyan, ito ang ating magiging sandigan para sa ating kalooban. Katulad nga ng sinabi ng ating pamansang bayani ni Dr. Jose Rizal, ang pagmamahal sa sariling wika ay pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Umako naman tayo sa mutya bilang tatlo. Gusto mo ngayon mutya bilang tatlo? Baka may gusto mo matingin sa ating mga tagapagin ngayon at manonood. Maraming salamat sa suporta. Manonood tayo ng ilang panahon. At ang iyong katanungan, mutya bilang tatlo, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga wikang katutubo ng bansa, paano ito naging daan upang magkaisa ang mga mamamayang Pilipino? Okay, ulitin ko. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga wikang katutubo ng ating bansa, paano ito naging daan upang magkaisa ang mga mamamayang Pilipino? Ang iba-iba ang wika sa bawat bahagi ng bansa. Dito natin makita ang tunay na diwa ng pag-aasa. Sa bawat wika nagdadala ng sariling kwento at pagpinagsama. Makita natin na kabubuo ito ng mas makulay at mas matibay na pagkakilala bilang ating Pilipinas! Maraming salamat, mutya bilang tatlo sa napakagandang sagot. Ngayon naman ay tawagin natin ang ating mutya bilang apat. Ano yung nilalaro tayo ngayon? Mutya bilang apat? Parang ba? Kasi ito yung ating tanong. Kasi ito yung tanong. At ang iyong tanong ay, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong maging leader ng kabataan, ano ang mga hakbang na iyong gagawin upang maipreserba ang wikang katutubo at wikang Filipino? Ulit, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong maging leader ng kabataan, ano ang mga hakbang na iyong gagawin upang maipreserba ang wikang katutubo at wikang Filipino? Bilang isang leader, gagamitin ko muna ang ating wika upang malaman nila na ito'y ating pagkakakilanlan at hindi kahihiyan. Dahil sapagkat hindi kayatin ko ang ating mga kabataan na gamitin ito, ipagmalaki at ipamana sa susunod na henerasyon. Dahil bilang isang student leader, scout at manunulat, gagamitin ko ang ating wika sa bawat pamumuno. Okay, maraming salamat! Mutya bilang apat. May kulba. May kulba. Tawagan na natin ang mutya bilang Wala siya. baka gusto mo kasi mutya bilang ilan? Tinabakan ko ang aking mga kaklase, ang aking mga kaibigan ng hindi sila, ang aking pamilya at mga sinusulat sa akin. Kasi itulunod namin natin. Mutya bilang lima, ito ang iyong katanungan. Sa iyong palagay, bakit mahalagang linangin at gamitin ang mga wikang katutubo at wikang Filipino sa mga hamon ng globalisasyon? Sa iyong palagay, bakit mahalagang linangin at gamitin ang mga wikang katutubo at wikang Filipino sa mga hamon ng globalisasyon? Maraming salamat sa iyo. Sa panahon ng globalisasyon, marami sa atin nakakaranas Tapos din. Tapos din. Kaya. Bila siya. Bila siya. Diretso na.
Sa pag-organisasyon, nakakaranas tayo ng pagkakaiba-iba sa ating wika. Ang ating wika ay hindi hadlang kundi biyaya. Mama! Maraming salamat, Mudra Bilang Bilang. Hindi naman, Mudra Bilang Ani. Parang may kolba. Ano ba? Kumusta ka ngayon, nagbilang Ani? May gusto kang pasalamatan sa napakagandang resulta? Gusto ko lamang pagdiin ang aking mga kaklase, guro, at higit sa lahat ang aking ina sa kanilang walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Sige, doon mo lang tayo yung tanong. Mudra Bilang Ani, maraming wikang katutubo ang ating bansa. Para sa iyo, ano ang naging ambag nito sa pag-unlad ng ating bansa? Ulit, maraming wikang katutubo ang ating bansa. Para sa iyo, ano ang naging ambag nito sa pag-unlad ng ating bansa? Ang pamumulitan pagkatumpo ay ang bibigay kulay at pagkakilala sa ating bansa. Itutulong ang pag-aaral sa ating kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng paggamit at pagpapahalaga ng wikang katutubo, ipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating wika. Maraming salamat. Maraming salamat, Mudra Bilang Ani. Tawagin naman natin